Mga kapasta, bago po tayo magsimula, batiin ko lang po ng happy birthday. Ngayon po yan, March 4. Happy birthday po kay Ma'am Lilia May Pareñas. At shoutout na rin po kay Sir Martin Pareñas. Pinapabati po sila ni Ma'am Georgie Padilla. Muli po, happy birthday po kay Ma'am Lilia May Pareñas at shoutout po kay Sir Martin Pareñas. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Maraming salamat po. Kenneth ang pangalan ko. Pero pwede rin namang Ken na lang ang itawag niyo sa akin. Fan ng channel niyo ang girlfriend ko, Sir Neb. Lagi niya sa akin kinukwento ang tungkol sa mga bagay na napapakinggan niya rito. Lahat daw ng videos niyo ay napanood na niya. Siya ang nagsabi na magpasa ako ng kwento ko. Doon sa amin sa probinsya ng Bicol, kung saan ako dating tumira, may liblib na parte ng gubat na kinatatakutan ng mga tao. Isa siyang kuweba na halos 2 tao lang ang taas ng bunganga. May history lesson yung lolo ko patungkol sa kuweba na yon. Sabi niya noong panahon na matindi pa ang digmaan sa Pilipinas, isa ang kuweba na yon sa nagsilbing kampo o taguan ng mga sundalong Pinoy na lumalaban sa mga Hapon. Mahirap daw kasing hanapin sa masukal na gubat yung kuweba na yon at naglagay din ng mga patibong ang mga sundalo para hindi agad malapitan ng mga Hapones. Kaso umabot sa punto na may nagtraidor na sundalo. Sinabi niya kung saan matatagpuan yung kuweba at kung paano iiwasan yung mga patibong. Sinugod ng mga sundalong Hapon yung kuta. Yun ang dahilan kung bakit may napakaraming sundalong namatay sa loob ng kuwebang yun. At may natagpuan pa raw ang mga Hapones, mga ginto at alahas na nakalagay sa baul, nakalibing sa dulo ng gubat. Kaso sa hindi malamang dahilan ay hindi na nakuha pang muli ng mga Hapon yung mga ginto at alahas. Naniniwala raw si Lolo na nandoon pa rin lahat ng kayamanan na yon. Kaso minumulto raw yung lugar. Sa umaga ay nakakapangilabot daw maglakad-lakad sa harap ng kuweba. Mabigat yung hangin at minsan ay amoy patay na tao. Kapag lumapit ka raw sa bunganga ng kuweba, magsusuka ka ng magsusuka. Pasama ng pasama ang pakiramdam mo. Maririnig mo raw ang mga boses ng sundalong dating tumira sa loob ng kuweba. Pero sa gabi raw ang mas nakakatakot na oras, kasi dito na raw nagpapakita yung mga sundalong namatay doon. Makikita mo silang nakaabang sa bunganga ng kuweba na parabang binabantayan talaga nila na walang makapasok. Sugat-sugat yung mga katawan. Yung iba putol ang kamay at meron ding walang mga ulo. Nakasukbit pa sa mga katawan nila yung mga baril na ginamit nila laban sa mga Hapones. Kapag lumapit ka raw ay maririnig mo yung tunog ng baril na sabay-sabay na pinaputok. Mararamdaman mo sa katawan ang sakit ng pagtama ng mga bala sa balat mo kahit hindi ka naman nasusugatan. Ilang beses na raw na may sumubok, pero kahit ni isang beses ay wala pang nakapasok sa kuwebang yun. May mga dayo raw dati na nalaman ng tungkol sa kuweba at ang kayamanang nakapaloob doon. Hindi raw sila takot sa mga multo. Babalik daw sila dala ang mga ginto at alahas galing sa loob ng kuweba. Naghintay sila lolo ng mga 1 oras. Nung bumalik yung mga dayo, halos hindi mapinta yung mga itsura nila. Halata raw yung takot sa bawat itsura ng mga dayo. Nabalitaan nila na 2 doon sa 6 na dayo na yon ang nabaliw at dinala sa mental. Sa pagkakaalam ko ay maski hanggang ngayon, wala pa ring naglalakas loob na pumasok sa kuwebang yon. Kahit kami, ni hindi sumubok na lumapit doon. Naniniwala kasi ako kay Lolo. Hindi ko na kailangan na ako mismo ang makaranas. Ayokong mapabilang sa mga naging biktima ng kuwebang yon. Kamusta Sir Neb? Namiss ko yung mga upload nyo. Sana mapadamay itong entry ko kapag nag-narrate uli kayo. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Regan. Hayaan niyong ibahagi ko
ang isang kwentong nangyari sa isang kakilala ni tatay sa probinsya. Tawagin na lang nating Atong yung kakilala ni tatay. Barkada raw yun ng kapatid niyang si Chonggilier. Sina Chonggilier daw noong kabataan pa nila ay mahilig magpunta sa gubat para manghuli ng mga ligaw na manok na kung tawagin ay labuyo. Binibenta raw yun sa mga kolektor dahil sa maganda at mga sul-ngasul na balahibo ng tandang. Minsan daw na naglalagay ng patibong sina Chonggilier para dun sa labuyo ay saglit na nawala si Atong. Pagbalik daw nito ay may pasan ng isang baboy ramo. Natakot daw ang Chong dahil ang baboy ramo ay may gininto ang sungot o yung mga pangil na nakasipot ng pataas sa kanilang bibig. Maiksi lang naman daw yung sungot, mga 1 pulgada lang, pero dahil nga ginintuan ay nagniningning talaga yun at kitang-kita. Sinaway raw ni Chong si Atong dahil baka daw alaga ng engkanto o maligno yung baboy ramo, pero pinatay niya. Hindi raw nakinig si Atong at sa halip ang sabi ay humingi naman daw ito ng tawad sa gubat nung mapana niya sa liig yung hayop. Nagkandatuwad daw sa gubat si Chonggilier sa paghingi ng tawad at sinabing wala siyang kinalaman sa pagpatay ni Atong sa hayop. Umuwi sila sa kabayanan at kahit yung mga tao ay gulat na gulat sa bitbit ni Atong. Kinatay daw nito yung baboy ramo at kinuha yung ginintuang sungot para ibenta. Sir Neb, walang gustong kumain ng karne ng baboy ramo sa takot na alaga nga yun ng engkanto. Ang daming nasayang na karne na napatapon na lang. Yung sungot naman ay hindi na ibenta dahil tinago ni Atong para siya raw ang magdadala sa Maynila. Pero hindi na siya nakapunta ng Maynila dahil ilang araw ang nakaraan ay nag-iba na yung kilos niya. Bigla raw lumakad na parang hayop si Atong, gamit pati yung mga kamay niya sa paglalakad. Tapos ay inuud-ud yung kanyang katawan sa mga puno o haligi na para bang hayop na nagkakamot ng likod. Hindi siya mapigilan ng pamilya dahil nanunuwag na parang baboy. Doon ay alam na ng mga kaanak at kakilala ni Atong na siya ay pinarusahan nga dahil sa pagkatay at pagkain niya sa baboy ramo. Pinagamot siya sa albularyo. Nung dumating nga raw yung albularyo sa bahay ni na Atong, putikang-putikan ito dahil naglublob sa putik na pinagsabuyan ng tubig mula sa lababo. Ayon sa albularyo ay hindi basta alaga ng engkanto ang baboy ramo na kinatay ni Atong. Ang baboy ramo raw mismo ang bantay ng gubat at nagagalit ito kay Atong dahil sa pagiging ganid. Kay rami na raw tao na pinagpakitaan ng nasabing baboy ramo, pero tanging si Atong lang ang pumana rito. Para daw maibalik sa katinuan si Atong ay kailangang ibalik nito yung sungot ng baboy ramo sa gubat. Ang problema ay si Atong lang ang nakakaalam kung saan yun nakatago. Halos itaob daw ang buong kabahayan para lang mahanap yung sungot, pero hindi talaga yun nahanap. Hanggang sa lumipas ang mga taon at nanghina na si Atong at siya ay namatay. At saka lang sumulpot yung gintong sungot na nakaipit lang pala sa mga damit ni Atong. Parang sinadya ng bantay ng gubat na hindi yun ipakita para tuluyang mamatay si Atong. Binalik ng tatay ni Atong ang sungot sa gubat. Kasama pa niya si Chonggilier dahil siya yung nakakaalam kung saang bahagi posibleng nahuli ni Atong yung baboy ramo. Nagkaroon daw muli ng sighting sa gubat ng baboy ramo na may gininto ang sungot matapos ibalik ang pag-aari nito. Sabi raw noon ng matatanda ay baka kinuhang kapalit ng bantay ng gubat ang buhay ni Atong para sa baboy ramo. May mga nagsasabi nga na posibleng gumagala-gala lang ang kaluluwa ni Atong sa gubat. Kasi ayon kay Chonggilier, ilang beses daw nangyari na habang nangangahoy sila sa gubat, parang naririnig nila ang boses ni Atong. Humihingi raw ng tulong pero hindi nila mahanap kung saan nanggagaling ang boses kahit papilit nilang sundan ang pinagmumulan nito.
Ang pangalan ko po ay Lino. 32 na ako. 3 na yung anak ko. Hiwalay sa asawa. Sa akin napunta yung 3 kong anak kasi yung dati kong misis ay sumama sa kabit niya at doon sila sa Mindanao pumunta kung saan walang nakakakilala sa kanila. Wala na rin akong pakialam sa kanya. Kaya ko namang buhayin ang mga anak ko. Tricycle driver ako. Simula pa noong 20 years old ako, ito na yung trabaho ko. Noon pa man hindi talaga ako matatakutin. Kahit noong kabataan ko. Ewan ko ba, hindi effective sa akin yung mga panakot na may aswang daw sa labas o kaya may multo. Alam ko naman kasi na ginawa lang nila yon para maaga akong umuwi sa bahay. Ang dahilan siguro ay hindi pa ako nakakaranas ng katatakutan. Ni minsan hindi pa ako nakakita o nakaramdam man lang na may kinalaman sa multo o aswang. Nitong 2023, nabago ang pananaw ko. Isa sa mga ruta na lagi kong tinadaanan sa pagtatricycle ay yung malaking abandonadong bahay na dating pag-aari raw ng isang mayaman na negosyante. Nagkasakit yung negosyante. Lumipat sila sa ibang bansa at simula noon ay napabayaan na yung bahay. Ayon sa kwento, wala raw nakakapasok sa abandonadong bahay na yon kasi nga ay may nagmumulto. May white lady raw na nagpapakita sa kahit na sinong nagtatangkang pumasok sa bahay. Isang beses nga ay napadaan ako sa bahay na yon. Gabing-gabi na, pauwi na rin ako para gumarahe. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Naiihi ako. Tumigil ako doon sa harap ng bahay at patakbong tumungo sa gilid ng bakod. Umihi ako doon. Tumingin ako sa bahay at naisip ko kung may makikita man akong white lady, tsaka lang ako maniniwala sa mga multo. Pero wala akong nakita. Lumamig lang yung hangin. Bumalik ako sa tricycle ko at saka pinaandar na ito pauwi. Habang tumatakbo yung tricycle ay hindi ko maiwasang mapansin na medyo bumigat yung andar ko. Napalingon ako sa sidecar at namilog yung mata ko nung makita na nakatingin sa akin ng isang babaeng mahaba ang buhok, maputlang maputla at kulay puti ang suot niyang damit. "Huwag ka nang babalik sa bahay ko," sabi ng babae. Noon lang ako natakot ng ganoon sa buong buhay ko. Unang beses na nakakita ako ng multo. Nawalan ako ng kontrol sa tricycle at sumadsad ako sa gilid ng daan. Saktong may malaking puno doon, kaya tumama ako sa puno. Hindi naman masyadong mabilis ang takbo ko, kaya nayupi lang ng bahagya yung motor at tumama yung ulo ko sa kanto. Pagtingin ko sa loob ay wala na yung white lady. Naglahong parang bula. Umandar pa yung tricycle at nakauwi ako sa bahay. Tinanong ni Mrs. kung bakit may sugat ako sa noo. Kinuwento ko yung nangyari. Sabi niya sa susunod daw kasi ay wag na wag daw akong iihi kung saan saan, lalo na sa mga lugar na minumulto, kasi madalas magalit ang ganoong mga nilalang kapag hindi mo nirespeto ang lugar nila. Natuto na ako. Nalaman ko na totoo nga talaga ang mga multo. At ni minsan ay hindi na rin ako umihi sa mga lugar na alam kong may nagbabantay. Hello po Sir Neb at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo po akong Tirso. Kwento ko lang sana yung kasamahan ko sa dati kong trabaho na si Monet. Nagtatrabaho kami sa isang high-end na hardware store bilang mga attendant. Si Monet masyadong attentive yan sa customers. Kasi nga syempre yun ang job description. Kaya lang naging sobrang maasikaso naman. Pati yung hindi na dapat niyang trabaho ay tinatrabaho pa. Halimbawa ay ang pagsama sa customer doon sa kondo nito after work hours. Okay lang sana yon kung single yung customer. Kaso hindi. Pamilyadong tao yung sinasamahan niya. Kaya sa madaling salita ay naging kabit itong si Monet. Long story short, nagkabistuhan dahil nagtago sa kotse noong lalaki yung legal wife.
Hindi ko alam ang buong pangyayari. Basta sumakay si Monet tapos nakinig daw yata sa usapan noong dalawa yung legal wife hanggang sa nagkaagawan ng manibela dahil gusto nang patayin ni legal wife yung dalawa. Kaso ang ending, si legal wife ang namatay. Nasibak sa trabaho si Monet dahil sa eskandalo niya na baka makaapekto sa tindahan. Praning kasi yung manager namin at naisip agad na baka sumugod sa shop yung pamilya ng legal wife. So kahit nagpapagaling pa sa ospital si Monet ay tinanggal na siya sa trabaho. Sakto endo ko na noon kaya dalawa kami ni Monet na umalis na sa shop. Fast forward, nagkita kami uli ni Monet sa isa pang tindahan. Sa pagkakataong yon ay appliances shop naman. Ganoon pa rin ang trabaho namin. Pero itong si Monet ay hindi na kasing karinyosa ng dati. Naisip ko noon na baka nagtanda na siya na huwag masyadong maging maasikaso sa mga customers, lalo na sa mga lalaki. Tapos naalaman ko na lang na pinag-uusapan siya ng iba naming mga katrabaho. Nauna ako ng 1 buwan kay Monet sa bago naming workplace, kaya ka-vibes ko na talaga yung mga katrabaho namin. Tapos siya naman ay nasa 1 linggo pa lang sa trabaho at siguro ay nakikiramdam pa. Sabi ng mga katrabaho namin, nawiwirduhan sila kay Monet dahil parang may sariling mundo. Ngiting-ngiti raw ito tapos biglang seseryoso, sabay talikod. Para daw may mood swings lagi kaya hindi makausap ng matino. Naawa naman ako kay Monet kasi wala pang ang kaklose sa trabaho. Tapos napagkakamalan pang moody kaya kinausap ko siya. Nagulat na lang ako kasi umiyak na siya at nagpasalamat sa akin dahil kinausap ko siya. Wala raw kasi siyang masabihan ng nangyayari sa kanya. Lumipat pala kasi siya ng bahay kung saan walang nakakakilala sa kanya. Yung mga kaibigan naman daw niya ay hindi na siya kinakausap dahil sa nakasangkutan niyang gulo. Ako lang daw ang kakilala niya na unang lumapit sa kanya para mangamusta. Sir Neb, kinuwento ni Monet na parang nabuksan daw yata yung third eye niya dahil sa nangyaring aksidente sa kanila. Parati niyang nakikita yung kaluluwa noong asawa ng boyfriend niya. Kung saan-saan ito nagpapakita at parang gwardya na nakabantay sa kanya. Minsan pa raw ay nagpapakita sa kanya na duguan. Hiniwalayan niya yung lalaki after nilang na-aksidente pero hindi siya tinatantanan ng asawa nito. Napakasama raw ng tingin sa kanya at feeling niya ay gusto nitong masagasaan siya dahil madalas magpakita sa kanya kapag malapit na siya sa kalsada. Sinusundan talaga siya at nakabantay sa bawat galaw niya. Sinabihan ko si Monet na magpatingin sa albularyo para matulungan siya pero ang katwiran niya ay nahihiya raw siyang magkwento kaya wala siyang mahingan ng tulong. Kako ay kahit sa simbahan, mangumpisal siya sa pari at magtakip ng muka kung hindi siya komportable na magpakita ng muka. Kaso ay ganoon pa rin ang sagot niya. Nahihiya raw. Alangan namang pilitin ko siya kung nahihiya siya kaya hinayaan ko na lang. Tinanong ng workmates namin noon kung ano ang chika namin ni Monet. Pero sabi ko lang ay nade-depress siya dahil walang kumakausap sa kanya. Mula noon ay kinausap na rin siya ng mga katrabaho namin. Pero napapansin pa rin namin yung paminsan-minsan niyang pagtingin sa kawalan. Siguro kako nakikita pa rin niya yung multo ng legal wife. Ewan ko sa kanya, Sir Neb. Pwede naman talaga siyang matulungan noong mga nabanggit ko. Pero mas pinili pa niya yung ganoon na meron siyang guardian ghost. Minsan nga naiisip ko na baka sinadya ni Monet na hayaang nakatanod lang sa kanya yung multo para mas pahirapan ito at ipakita na ito ay patay na habang si Monet ay buhay na buhay pa rin. Ewan ko, Sir Neb, ang weirdo lang nung naisip kong yon. Magandang umaga sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Pico ang palayaw ko, Sir Neb. 30 plus na ang edad at dito ako sa Sorsogon nakatira.
Gusto ko lang mag-share ng kwento kung paano ako nakakita ng isang totoong diwata sa ilog. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung diwata nga yun. Summer yun, ang init ng panahon. Naisipan naming magbabarkada na maligo sa ilog doon lang sa kabilang bayan. May mga motor naman kami kaya walang problema sa transportasyon. Bali-anim kaming magkakasama noon. Ang plano, bibili lang saglit ng mga makakain sa market. Tapos doon na mismo sa ilog magluluto. Pagdating doon, naghanap na kami ng pwesto kung saan wala gaanong tao. Nag-ihaw kami ng tilapia at habang nag-iihaw ay nagpaikot na rin ng gin na maiinom. Nag-enjoy naman kami. Tinuruan pa nga namin yung isa naming kaibigan na hindi marunong lumangoy. Magpapa-impress daw siya doon sa nililigawan niya. Biniro pa namin. Ano ba yung nililigawan niya? Sirena? Konti lang ang ininom namin. Magmamaneho pa kasi kami. Mga alas 5 ng hapon, nag-aya na kami para makauwi. Nauna na silang umakyat. Hinuhugasan ko pa kasi yung mga ginamit namin. Inipon ko yung mga basura at naisip kong ipaanod na lang sa tubig ang lahat ng yon. Total, hindi lang naman ako ang gumagawa nun. Pati nga yung ibang nauna sa amin nagtapon din ng basura. Ako na lang mag-isa sa ilog. Nilagay ko na sa lalagyan lahat ng dadalhin. Nung may kumalabit sa likod ko, lumingon ako. Sir Neb, may babaeng sobrang ganda. Mahaba yung buhok niya at nung magsalita siya, narinig ko yung pinakamagandang boses na narinig ko sa buong buhay ko. Siya raw ang bantay ng ilog na yon. Doon siya nakatira. Nakanganga lang ako habang nakikinig. Ang ganda ng ngiti niya. Hindi ko matansya kung gaano na ba siya katanda. Wala siyang saplot sa paa. May inabot siya sa akin, yung basurang nakaplastik na tinapon ko sa ilog. Kinuha ko. Matagal niya akong tinignan. Hindi raw tapunan ng basura ang bahay niya. Isa rin daw kami sa mga nakikinabang sa ilog. Kaya dapat ay respetuhin namin ang inang kalikasan. Dahil kung hindi raw, nilapit niya sa akin yung mukha niya. Bukod sa sobrang ganda niya ay mabango din yung amoy niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang bibig niya. Nakita ko yung naglalakihang mga ngipin na parang ngipin ng leon. Tapos yung tila niya nahahati sa 3. Gumagalaw-galaw sa loob ng bibig na parang mga uod. Sinigawan niya ako at nabingi ang tenga ko. Hindi na ako nag-isip. Dinampot ko yung basura at yung bag na nilagyan ko ng mga gamit. Agad akong tumakbo paakyat doon sa kung nasaan yung mga kaibigan ko. Sumisigaw din ako habang tumatakbo. Hindi ko na alam kung paano ako nakarating doon sa itaas. Basta ang natatandaan ko ay tinatanong nila ako kung anong nangyari. Ang putla ko raw. Kinuwento ko sa kanila ang lahat. May mga hindi naniwala. Siyempre kahit ako naman siguro. Simula noon parang natroma ako sa pagligo sa ilog. Kapag inalok ako ng swimming at sinabing sa ilog, tumatanggi agad ako. Ewan ko, siguro kasi pakiramdam ko, kapag nakita ko ulit yung babaeng yun ay mamamatay ako sa takot. Hindi ko na sasabihin pa yung eksaktong lugar namin, pati yung mga pangalan ng mga involved dito. Empleyado ako ng munisipyo sa lugar namin. Matagal na ako sa pwesto, kaya kahit napapalitan yung mga nakaupong alkalde, lagi pa rin akong nakakabalik sa dati kong posisyon. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Neb, magaling naman kasi ako sa trabaho ko. Medyo neutral din ako sa sinusuportahang politiko, kaya masasabing wala akong kaaway sa kahit na saang panig. Tungkol sa isang puno sa likod ng munisipyo ang kwento ko. Noon pa man bata pa ako, natatandaan ko na may puno talaga sa likod ng munisipyo namin. Maliit pa lang noon yung munisipyo, kaya hindi pa abot yung lugar kung saan nakatayo yung puno. Ilang bagyo na ang lumipas pero
himalang hindi man lang nabubuwal yung puno na yon. Sabi sa akin ni Papa, may bantay daw kasi yung puno. Kung sakaling mapadaan ka raw doon sa gabi, siguradong maaamoy mo yung amoy ng sigarilyo na galing sa itaas ng puno. Wag na wag ka raw titingala kahit na anong mangyari kasi makikita mo yung dambuhalang kapre na nakaupo sa sanga ng puno. Lumipas sa mga taon, lumalaki rin yung munisipyo. Nagpadagdag sila ng ikalawang palapag, nagpalawak, hanggang umabot nga sila doon sa lupa kung saan nakalagay yung puno. Empleyado na ako noon nung unang beses na sinubukang putulin yung puno kasi maglalagay daw ng bagong office doon. Handa na yung kinontrata naming mga tao na magchi-chainsaw ng puno. Paglapit ng lalaki na may chainsaw, kahit anong hila niya doon sa makina hindi man lang mag-start. May gasolina naman at chinek daw nila yung chainsaw bago pumunta sa munisipyo. Gumagana naman daw lahat. Ilang beses nilang sinubukan yun pero ganoon at ganoon pa rin. Maayos yung chainsaw kapag nasa bahay nila pero kapag lumapit na sila sa puno parang nasisira ito. Sinubukan din ang mano-manong klase ng pagputol. Palakol at yung malaking lagari na kailangan ay 2 tao ang gagamit. Lahat sila nagkakasakit kapag schedule na ng pagputol. Ayun nga, may matanda na nagsabi na may nakatirang kapre daw sa puno. Imposible nilang maputol yon nang hindi pinapaalis ang kapre. Dahil desidido talaga yung munisipyo, nagtawag na rin sila ng albularyo na magpapaalis sa kapre. Pero lahat bigo na gawin ang pagpapaalis. Masyado raw itong malakas. Kahit sinong albularyo raw ay hindi magagawang paalisin yun. Matapos yun, tinanggap na lang namin na hindi talaga namin magagawang putulin yung puno. Madalas pa rin na may makakita doon ng kapre. Pero hindi naman ito nananakit ng kahit na sino sa mga taong napapadaan lang. Kaya naman hanggang ngayon, kung mapapadpad ka sa munisipyo namin, makikita mo yung matayog na puno ng nara na nandoon. Nagbibigay ng lilim sa mga dumaraang tao. Sa gabi naman, siguradong maaamoy mo yung tabako. Malas mo lang kung sakaling magpakita sa iyo ng personal yung kapre. Magandang araw, Sir Neb. Ako nga pala si Migs. Share ko lang sana yung kwento namin ng Yaya Esther ko noong bata pa ako. Alam nyo ba yung pelikulang Aswang nila Manilyn Reynes, Aiza Sigera at Alma Moreno? Yung yaya ng batang si Aiza, si Manilyn, tapos si Alma Moreno, yung aswang na hinahabol-habol sila. Parang ganoon yung kwento namin ni Yaya Esther, minus yung sumabog na aswang eksena sa dulo. Eto na nga po at sisimulan ko na. Marami akong naaalala sa kabataan ko at ang sabi ni nanay ay 2 years old ang pinakabata kong alaala. Pero yung alaala ko tungkol sa aswang at kay Yaya Esther ay nasa 4 years old na ako pataas. Buntis noon si nanay sa pangalawa kong kapatid. Ako yung panganay sa aming 4. 4 years old pa nga lang ako nang kuning yaya ni nanay si Yaya Esther. Maligalig na bata raw ako noon dahil kumbaga nagsiselos ako sa kapatid ko na nasa tiyan ni nanay. Hindi pa ako nag-aaral noon kaya napaka-pasaway ko pa. Tapos kami lang ni nanay ang naiiwan sa bahay dahil may trabaho si tatay. So stress na stress si nanay kaya kumuha na nga siya ng makakasama sa bahay at magbabantay sa akin habang nagpapahinga si nanay. Asawa ng second cousin ni tatay si Yaya Esther. Parang hindi na rin iba sa amin. Hindi sila nagkakalayo ng edad ni nanay pero napakarami niyang alam tungkol sa mga aswang at sa iba pang elemento o maligno. 5 months pa lang na buntis si nanay ay hirap na siya at madalas na hinihingal. Ako naman noon iritang-irita lalo na kapag gabi. Naaalala ko na umiiyak pa ako noon pero hindi ko maalala kung bakit.
Basta ang alam ko, nung dumating si Yaya Esther ay hindi na ako naging iyakin sa gabi. Nalaman ko lang noong may isip na ako na kaya pala ako iritable sa gabi ay dahil inaaswang na nga kami ni nanay. Ang ginawa pala noon ni Yaya ay inutusan si tatay na kapag daw nagsimulang mairita si nanay at mainitan kahit may ventilador naman, ay maghasa siya ng kutsilyo o itak habang umiikot sa kabahayan. Ganoon ang ginawa ni tatay noon, kaya naging maayos ang pagtulog namin ni nanay. Noong manganganak na si nanay ay binisita uli kami ng aswang. Ang malala ay hating gabi yon. Hinatid ni tatay si nanay sa ospital at kami ni Yaya ang naiwan sa bahay. Pinadala ni Yaya kay tatay yung proteksyon niyang buntot ng pagi at pinulupot yon sa tiyan ni nanay para hindi sila malapitan ng aswang habang sakay sa jeep ng kapitbahay. Maayos namang nadala sa ospital si nanay nang walang aberya. Kaya lang ay kami ni Yaya ang ginambala ng husto ng aswang. Siguro ay nagalit yun dahil hindi niya malapitan si nanay gawa ng buntot pagi. Kaya ako na lang ang pinuntirya niya na naiwan sa bahay kasama ni Yaya. Hindi ko alam na nasa ospital na sila nanay dahil tulog na ako. Nagising na lang ako nang may tumutuktok sa bintana sa tabi ng kama ko. Salamin yung bintana namin pero malabo yun at may grills. Nakabukas yun ng konti at nakita kong nakasilip mula sa labas si tatay. Sabi niya ay buksan ko yung pinto sa harap. Sumunod naman ako. Nasa may pinto na ako nang tawagin ako ni Yaya at tanungin kung saan ako papunta. Bubuksan ko pa sana yung pinto pero pinigilan niya ako. Sabi ko nasa labas si tatay. Niyakap ako ni Yaya at sinabing nasa ospital si na tatay. Kaming dalawa lang daw ang nasa bahay dahil pinababantayan ako sa kanya. Biglang kumalabog ang pinto na parang gusto lang gibain. Natakot ako noon pero si Yaya ay gumante ng kalabog sa pinto. Binato niya yon ng bakya. Pagkatapos ay pumunta kami sa kusina at kumuha ng asin. Sa ilalim ng pinto pinadaan ni Yaya yung asin at nagmura siya ng paulit-ulit. Kumalabog uli yung pinto. Ang sumunod na pinalusot ni Yaya sa ilalim noon ay itak. Kaliwat kanan niyang pinagwagwagan sa ilalim yung talim noon at may narinig kaming umingit. Pagkatapos noon ay kinarga na ako ni Yaya at pinaghele. Nakatulog na ako noon at umaga na nagising. Sabi ni tatay, tiwala raw talaga siya na iwan ako kay Yaya Esther dahil matapang yun at matalino. Ngayon na may pamilya na ako, ay binibisita ko si Yaya Esther na may mga apo na rin. Matagal din siyang nagsilbi sa amin, Sir Neb, at malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Hello po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta at sa iyo rin po, Sir Nebkero. Ako po si Vino. Sa ngayon po ay 36 anyos na ako. 20 taon na ang nakalipas mula nang matuklasan ko ang isang kababalaghan sa buhay ko. Nung maliit pa ako, ramdam ko na laging parang may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung ano. Kapag naman lilingon ako, wala talaga akong nakikita. Pero ramdam na ramdam ko. Madalas ay pinagkikibit balikat ko na lang. Sa tuwing sasabihin ko naman kay nanay, ang lagi lang niyang sinasabi sa akin ay wag ko na lang pansinin kung wala naman akong nakikita. Baka raw guni-guni ko lang. Alam ko sa sarili ko na hindi yun guni-guni. Pero sinunod ko na lang ang utos ni nanay at wag na lang pansinin. 4th year high school ako nang isang pangyayari ang naging palaisipan sa akin. Gumawa kasi kami ng project nun at hindi namin inaasahan na aabutin kami ng gabi. Magkakalayo yung bahay naming magkakaklase kaya nagkanya-kanya na kami ng uwi. Dahil nagmamadali na ako makauwi ay nagpasya akong sa gubat na lang dumaan. Shortcut yon papunta sa amin. Nung nasa kalagitnaan na ako, bigla akong natigilan.
May naaninag kasi akong lalaki na parang patakbong lumalapit sa akin. Para bang aatakihin niya ako. Nung medyo malapit na siya, namutla na ako sa takot dahil hindi pala siya tao. Sir Neb, isang aswang. Kitang-kita ko yon sa itsura niya na malahalimaw yung muka, pati yung katawan. Papasigaw na sana ako nung bigla siyang huminto sa pagsugod sa akin. Nakatingin siya sa likuran ko na parang may kinatatakutan. Tapos bigla siyang tumakbo palayo. Natakot din ako kaya unti-unti akong lumingon. Ang nakita ko ay isang higanting anino nang hindi ko mawaring nilalang. Hindi ko natagalan tignan kaya tulad nung aswang ay kumaripas na rin ako ng takbo. Sunod na nangyari sa akin nung minsang papatawid ako ng kalsada. Isang humaharurot na sasakyan ang hindi ko napansin na tumutumbok na pala sa direksyon ko. Sa pagkakatanda ko, van yun na parang nawalan ng preno o sadyang kaskasero yung driver. Baka nakainom. Mahahagip talaga ako kung hindi lang may mga kamay na humawak at humila sa akin para maiiwas ako sa tiyak na kapahamakan. Magpapasalamat sana ako pero paglinga ko wala namang ibang tao roon kundi ako. Kinilabutan talaga ako sa pangyayaring yon. Naalala ko yung malaking anino na nagligtas sa akin doon sa aswang. Ang isa pang matinding pangyayari ay nung maratay ako sa sakit. Pero hindi naman makumpirma ng doktor kung ano talaga yung sakit ko. Nagbabalak na noon sila nanay at tatay na ipa-albularyo ako dahil nagsimula na akong tubuan ng mga butlig. Pero bago pa sila makatawag ng albularyo ay may nangyari na nung gabi. Naalimpungatan ako. Pagdilat ng mga mata ko nakita ko na naman yung mahiwagang anino na yon na parang nagpapaspas. Bukod sa kanya, ang isa pang dahilan ng pagtayo ng mga balahibo ko ay nang makita ko kung ano yung tinataboy niya palabas ng kwarto ko na sa bintana ang daan. Sangdamakmak na mga insekto. Nung tuluyan niyang maitaboy ay bigla rin siyang naglaho habang ako ay naiwang nakatulala. Kinabukasan nagulat sila nanay at tatay nung makitang wala na yung mga butlig sa katawan ko. Pero dinala pa rin nila ako sa albularyo. Nung sabihin ko sa kanila yung naranasan ko mula sa aswang, aksidente at tila pagtatangkang pambabarang sa akin, lahat ay iisa lang ang naging tagapagligtas ko, yung mahiwagang anino. Ang albularyo lang daw ang makakapagsabi kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Matapos akong tawasin ng albularyo, sinabi niya na meron akong tagabantay na isang engkanto. Nakita kong nakatingin noon ng mga magulang ko. Noon inamin ng tatay na nung pinagbubuntis ako ni nanay at dumaan sila sa gubat pa uwi, may nakita silang engkanto na humihingi ng tulong. Pareho kasi silang may third eye, kaya nakita nila. Sugatan daw yun at may pinagawa kay tatay para maghilom ang sugat. Matapos matulungan ni tatay, sinabi ng engkanto na isang malaking gantimpala ang ibibigay sa akin. Hinaplos daw ng engkanto yung tiyan ni nanay, tapos umalis na. Naguluhan sila kasi wala namang gantimpala na binigay. Ang inaasahan nga raw nila ay ginto o kaya kahit anong bagay na mapapakinabangan. Nung marinig ng albularyo ang kwentong yun, ay kinumpirma niya na hindi literal na bagay ang binigay na gantimpala sa kanila ng engkanto, kundi isang bagay o tagabantay para sa anak nila. Napakagandang gantimpala raw noon, walang katumbas, dahil hindi na nila kakailanganin na mag-alala para sa akin. Ang tanging hindi lang daw mapipigilan ng tagabantay ay ang pagtanda ko at pagsapit ng tinakdang kamatayan. Bagay yan, Sir Neb, na talagang pinagpapasalamat ko hanggang ngayon. Sana lang ay hindi siya magsawa sa pagbabantay sa akin. Magandang gabi po, Sir Neb, at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta.
Naniniwala ba kayo na ang matatanda at malalaking puno ay may kanya-kanyang bantay? Karaniwan na raw ay kapre ang nagbabantay sa mga ganyang puno. At kung minsan ay nakakabuti sila at minsan naman ay nakakasama. Kagaya na lang ng nangyari sa ikukwento ko sa inyo. By the way, ako nga pala si Armark. Ang nakaranas at nagkwento naman ng kababalaghang ito ukol sa kapre ay ang sister-in-law ko na si Bettina. Dalaga pa si Bettina nang mangyari ito. 2004 daw. Naghihintay siya ng resulta ng licensure exam. At para hindi siya ma-stress sa loob ng halos 2 buwang paghihintay, ay naisip niyang tumanggap ng tutorial jobs. Maganda yung grades ni Bettina noong nag-aaral pa siya at kilala talagang matalino sa kanilang lugar. Kaya madali siyang nakahanap ng mga kliyente. Isa sa mga yon ay tawagin na lang natin na mag-inang Mary at Micah. Tuwing Biyernes ng hapon ang schedule ng tutorials ni Micah at pumupunta si Bettina sa bahay ng mga ito tuwing ganoong araw at oras. Pero 1 buwan pa lang daw na nagtututor kay Micah si Bettina ay hindi na mabuti ang pakiramdam niya sa tuwing nanggagaling sa bahay ng mga ito. Para daw siyang pagod na pagod at lalagnatin kada katatapos lang ng session nila. At napansin pa niya na nagkakaroon siya ng mga pasa sa batok kapag kagagaling lang niya doon sa bahay ng mga ito. Mapamahiin ng mga magulang ni Bettina, kaya instead na sa ospital ay sa albularyo siya pinatignan. Sir Neb, may kapre daw na nagkakagusto kay Bettina at ito ay nakatira sa isang malaking puno ng lumboy. Ang alam lang ni Bettina na lugar na napuntahan niyang may puno na ganoon ay doon nga kina Micah at positibo pang kinumpirma ni Mary na may kapre nga sa kanilang puno. Hindi naman daw sila sinasaktan o ginagambala ng kapre at sa tunay lamang ay natutulungan pa sila dahil swerte daw yon sa negosyo nilang tindahan ng mga dimsum at nagsisilbi pang bantay sa kanilang pamilya kasi pinaniniwalaan nilang ito ay nagbibigay babala sa kanila para makaiwas sa panganib. Ang kaso ay nakakaperwisyo naman ito kay Bettina dahil sa paniniwalang swerte at bantay kina Mary ang kapre, ayaw ipataboy ng mga ito ang maligno. Ang ginawa na lang nila ay kinansila na ang pagpapatutor kay Bettina. Si Bettina naman ay hindi na nga nagpunta pa sa bahay ni na Mary dahil parang masama rin ang loob ng mga ito sa kanya. Ang akala nila ay matatapos na ang hindi magandang pakiramdam at pagpapasa ni Bettina matapos na hindi na magpunta kina Mary. Pero parang sinundan naman siya ng kapre sa kanilang bahay. Kapag daw naliligo siya ay may naaamoy siyang amoy anghit at may naririnig siyang mahihinang ungol. Kung minsan pa raw ay nahihirapan siyang huminga kapag siya ay natutulog at hindi makagalaw na parang may nakadagan sa kanya. Galit na galit yung would-be father-in-law ko noon at gusto nang magpetisyon na ipaputol yung lumboy ni na Mary. Dahil bukod daw sa pinamumugaran ng kapre ay hazard din sa kalsada kapag bumabagyo. Si Bettina lang ang nakiusap sa parents niya na huwag na lang pakialaman ng gulo at sa halip ay itaboy na lang ang kapre. Sa payo na rin ng albularyo ay nagpaputol ng buhok si Bettina at nagpatato ng 3 piko sa kanyang braso. Nagsuot din siya ng kwintas na San Benito at magpasa hanggang ngayon ay suot niya yon. Hindi raw niya inaalis kahit naliligo. Ang kaso ay naging mas agresibo yung kapre dahil nagpapakita na siya sa panaginip ni Bettina. At kung minsan daw ay 2 araw siyang straight na natutulog lang. Paggising daw ni Bettina ay iyak siya ng iyak at kinukwento na kinukulong siya ng kapre. Doon na gumawa ng paraan ng father-in-law ko at yung magiging misis ko na si Agatha. May pinuntahan daw silang albularyo sa Cavite at siyang nakatulong para mapatay nito yung kapre na nanggugulo kay Bettina. Nung mapatay yung kapre ay misteryosong namatay ang puno ng lumboy ni na Mary. Pagkatapos noon ay unti-unti ring humina yung business nila. Nagpapasaring daw si Mary noon kina Bettina na nilason nila yung puno nito ng lumboy dahil sa galit sa kanila. Hindi na lang daw nila pinapansin
dahil wala naman itong katibayan na nilason nga nila yung puno. Ang inisip na lang nila noon ay saksakan ng makasarili sina Mary dahil di bali ng makapamerwisyo ng buhay ang mga ito. Basta lang patuloy na umangat ang negosyo na sabi nila ay binabantayan noong manyak na kapre. Doon lang ako nakarinig ng kwentong ganoon, Sir Neb. Doon ko lang nalaman na posible palang mamatay din ang puno kapag nawala na yung kapre. Magandang araw po, Pinoy Creepypasta. Hindi ko nababanggitin ang tunay kong pangalan. Siguro tawagin niyo na lang akong Bogart. Maayos na rin naman ang buhay ko ngayon. May asawa ako at isang anak. Maayos ang trabaho. Kumbaga wala nang mahihiling pa. Noong panahon kasi ay hindi ganito ang buhay ko. Kriminal po ako noon. Latak ng lipunan. Bali, katatapos ko pa lang noon ng high school. Hindi na ako nagpatuloy. Kasi alam ko naman na hindi para sa akin ang pag-aaral. Napariwara ako dahil sa mga kabarkada. Hanggang umabot sa puntong nagnanakaw na kami sa mga bahay-bahay. Sa lugar namin, ang tawag sa patay na Santong Jesus na nakahiga sa kama ay hinulid. Isa ito sa mga pinakasikat na santo sa amin. Tuwing Semana Santa, dinadayo ng lahat ang imahe na ito sa maliit na chapel sa lugar namin. Nabalita na yung corona raw ng isang santo na kasama nung hinulid sa chapel ay totoong ginto raw. Puro. Pwedeng ibenta ng mahal sa mga kolektor at maaaring umabot ng milyon ng bayad. Kuminang yung mga mata naming magbabarkada. Bumuo kami ng plano. Madaling araw kami aatake. May lock yung gate ng chapel kaya nagdala na rin kami ng cutter pamputol. Natatandaan ko yung gabi na yon. Umuulan pa. May mga itim kaming suot sa ulo para hindi kami basta-basta makikilala. Sarado na yung mga ilaw sa chapel. Walang tao. Ako yung pumutol nung lock na kadena at saka sabay-sabay kaming pumasok. Madilim pero may mga flashlight naman kaming dala. Nung marating namin yung likod ng chapel, nandoon nga yung santo ni Mama Mary na may suot na gintong korona. Sumenyas ako. Sinilid sa sako yung korona. Narinig namin yung sit-sit galing sa likod. Paglingon namin, may lalaking nakatayo doon. Mahaba yung damit niya at ang lakas nung pabango niya. Amoy na amoy namin kahit galing sa malayo. Hindi namin makita yung itsura niya kasi yung flashlight sa sahig nakatutok. Ibalik daw namin ang korona. Kanya-kanya kaming labas ng mga balisong na dala namin. Pero hindi natakot yung lalaki. Naglakad lang siya papalapit sa amin. Nilapitan niya yung may dala ng sako. Kinuha doon yung korona at binalik sa ulo ni Mama Mary. At walang nakagalaw sa amin. Kasi nanigas kaming lahat. Ni magsalita ay hindi namin magawa. Parang may invisible na puwersa na pumipigil sa amin. Sabi nung lalaki, maglakad na raw kami palabas. Dahil pinapatawad na raw niya kami. At ginawa naman namin. Habang naglalakad, lumingon ako sa higaan ng hinulid. Sir Neb, wala na siya roon. Nangilabot talaga yung buong katawan ko. Nung makalabas kami, kanya-kanya kaming takbo sa iba-ibang direksyon. Simula noon, tinigil ko na lahat ng masasamang gawain na ginagawa ko. Naging deboto ako ng hinulid. At naging mas maayos ang buhay ko. Maraming salamat sa kanya. Sandy na lang ang itawag niyo sa akin. Noong kabataan ko, nakaranas ako ng kababalaghan na gusto ko sanang i-share dito. May best friend ako noon, si Yolanda. Kapitbahay namin siya. Halos araw-araw kaming naglalaro ng bahay-bahayan. Mga manika, tinda-tindahan at kung ano-ano pa. Masayang kalaro si Yolanda.
madaldal siya. Magaslaw. Gustong gusto ko rin kapag nagkukwento siya ng mga stories galing sa mga librong nababasa niya. May isang beses na naisipan naming maglakad-lakad sa barangay namin. Medyo malayo yung napuntahan namin. Halos nasa dulo na kami ng barangay. May malawak na damuhan doon at sa dulo merong balon. Lumapit kami sa balon na yon. Hapon na, siguro 5:00 na. Medyo iba na yung kulay ng langit. Dumungaw sa loob ng balon si Yolanda. Sinigawan ko siya. Sabi ko, delikado. Baka mahulog siya. Nginitian niya lang ako tapos nag-peace sign. Hindi ako dumungaw kasi matatakotin ako. Mahirap na. Baka kapag nahulog ako ay mauna ang ulo ko. Siguradong patay ako doon. Nung umuwi kami, napansin ko na ang init ni Yolanda. Para siyang lalagnatin. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad. May maliit na taong nakatayo sa balikat niya. Akala ko namamalikmata lang ako. Kinabukasan, nalaman ko na inaapoy na raw ng lagnat si Yolanda. Masama yung pakiramdam. Akala ng mga magulang niya, simpleng lagnat lang. Dinala nila sa ospital. Nung makabalik, hindi pa rin maayos si Yolanda. Lumipas ang mga araw at naging iba yung mga kilos niya. Ayaw na raw niyang lumabas ng bahay. Lagi lang nasa kwarto, nakahiga. Minsan daw naabutan nilang may kausap itong hindi nakikita. Napansin din naman ng mama ni Yolanda na may mga gamit sa kanila na bigla na lang nawawala. Mga kutsara, baso, singsing, sapatos. Hindi raw maipaliwanag ng magulang ni Yolanda yung nangyayari. Kasi sino naman ang gagawa nun? Si mama ang nagsabi na ano raw kung ipatingin nila sa albularyo si Yolanda. Kasama ako nung pumunta kami sa albularyo. Ang sabi nung gumamot kay Yolanda, may duwende raw na gumagambala kay Yolanda. Mga hindi nakikitang duwende na pinagtitripan ang katawan ni Yolanda. Malamang ay pumunta raw ito sa isang lugar na binabantayan ng mga duwende. Ako ang umamin. Sabi ko pumunta kami sa balon at dumungaw si Yolanda sa loob ng balon. Napagalitan pa ako ni mama kasi paano raw kung nahulog kami. Ginamot naman ng albularyo si Yolanda. 2 beses pa kaming bumalik. Matapos yun, balik na uli siya sa normal. Simula noon naging off limits na sa amin yung lugar na yon kung saan matatagpuan yung balon. Sabi ni mama oras na malaman daw niya na pumunta kami doon ay siya mismo ang maghuhulog sa amin sa loob ng balon. Ako naman kahit hindi niya pagsabihan ay natakot nang bumalik doon. Magkaibigan pa rin kami ni Yolanda hanggang ngayon. Balak nga namin na oras na lumabas to sa YouTube ay sabay naming pakikinggan. Maraming salamat po Sir Neb at sa lahat ng kapasta natin. Ito pong aking ibabahagi ay karanasan ng pinsan kong si Kuya Reking. Sir Neb, may kakulangan sa pag-iisip si Kuya Reking. Parang fix ang edad niya sa 5 years old kahit na 62 anyos na siya ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong edad 40 pa lang siya. Kinuhang bantay sa chapel sa may labasan si Kuya Reking noon. Naglilinis siya roon. Siya rin ang tagabukas at tagasara. Sa gabi ay madalas sa chapel siya natutulog dahil natutuwa raw siya sa malamlam na liwanag ng mga bumbilya ng puon. Masarap daw matulog, lalo at maaliwalas at mabango. Sabi pa ni Kuya Reking, kahit na rehas-rehas lang ang panara ng chapel ay hindi naman pumapasok ang mga lamok sa loob. Kaya kahit wala siyang kumot ay mahimbing ang kanyang tulog. Nawili rin sa pagbabantay ng chapel si Kuya Reking dahil sa nababanggit niyang Mama Mary na nakikipagkwentuhan sa kanya. Tinuturo niya yung Mama Mary na nakaputi tapos may asul na ribbon sa bewang. Kinakausap daw siya noon at nagkukwentuhan sila. Hinahayaan lang daw ni na Tia kasi alam naman nila na walang bait sa sarili.
Katagalan daw ay may nakarinig kay Kuya Riking na sumisigaw sa chapel. Nung silipin siya roon ay nagulat yung mga nakakita dahil naabutan nilang lumulutang si Kuya habang hawak yung krusipihong maliit na nakapatong sa may altar. Sasakluluhan daw sana ito at bubuksan ng rehas na pinto ng chapel, pero pinatigil nito yung mga tao at tinutok sa direksyon ng mga yun yung krusipiho. Sa gulat daw ng mga sasaklolo sana ay may kumalampag sa rehas na parabang may humampas. Pagkatapos ay nakarinig ng mga pag-ungol. Napatakbo palayo ang mga yun at humingi pa ng saklolo sa iba. Pagbalik ay nadatnan nilang nakaupo sa labas ng chapel si Kuya Riking at pawis na pawis habang umuusok pa. Ayon daw sa kanya ay may pangit na lalaki na mukhang kabayo na may sungay ang pumasok sa chapel at inaway siya. Mabuti na lang daw at tinuro sa kanya ni Mama Mary kung paano ito matatalo. Doon naniwala si Tia na nakakausap nga ng Kuya Riking si Mama Mary. May ilang pagkakataon pa raw na naririnig na nagsisisigaw si Kuya Riking pero ayaw niyang magpasaklolo. Tinataboy niya yung mga nagtatangkang tumulong sa kanya. Nung tanungin siya ni Tia kung bakit ayaw niyang magpatulong, ang sagot daw ng kuya ay dahil lang sasaklolo sa kanya ay aawayin ng kalaban niya. Kaya naman daw niya dahil tinutulungan nga siya ni Mama Mary. Nung minsan na may mga estudyante na sinaniban doon sa high school na malapit sa chapel, ay doon dinala ang mga yon. Bago dumating ang pare na magdarasal para sa mga estudyante, ay kumilos na si Kuya Riking at siyang nagpapalaya sa mga masasamang espiritong lumulukob sa mga bata. Ang sabi ng mga nakakita ay parang ibang tao si Kuya Riking noong pinapalayas yung mga espiritu. Para daw itong nasa maayos na pag-iisip. Tuloy kapag may mga hinihinalang panggugulo ng mga espiritu o maligno ay kay Kuya Riking dinadala. Para daw ba siyang tinuring na albularyo? Hindi naman tumatanggi si Kuya dahil utos daw ni Mama Mary yun na tumulong siya. Noong nagkaisip na ako ay tsaka naman huminto sa pagbabantay sa chapel si Kuya Riking. May edad na nga rin kasi siya at nirarayuma na kaya hindi na magawa ng mabilis ang tungkulin niya sa chapel. Pero yung mga natutunan niya roon ay nagagamit pa niya hanggang ngayon. Madalas pa rin siyang pumunta sa chapel at makipag-usap kay Mama Mary. Ang sabi noong bagong bantay doon ay may sinasabi sa kanya si Kuya Riking na ipapasa sa kanya oras na malapit na siyang kunin ni Mama Mary. Ang hinala naming lahat ay baka sa kanya ipamana ang kaalaman nito sa panggagamot at pagpapalayas ng espiritu. Last April ay nakarating ako sa probinsya ng isang kaibigan. Dinala niya kami ng mga barkada sa isang sikat na ilog sa lugar nila. Tourist spot yung ilog at malaking porsyento raw ng revenue ng bayan ay doon nagmumula. Kaya sana ay maunawaan nyo kung hindi ko na lang papangalanan ng lugar ng kaibigan ko. Baka kasi makaapekto sa turismo nila ang karanasan namin doon. Bago ko makalimutan ay pa-shoutout naman po sa akin, Paulo ng Marikina. Matagal na po ninyo akong follower sa Facebook pa lang, Sir Neb. Hanggang sa YouTube ay sinundan ko kayo at napakasaya ko na ngayon nga ay makakapagbahagi na ako ng kwentong kababalaghan. Janet nga pala ang pangalan ng kaibigan ko na nagyaya sa amin sa sikat na ilog sa bayan nila. Bago kami magpunta roon ay sinabihan kami ng parents niya at ilang kaanak na huwag kaming masyadong maingay at lalong-lalo nang huwag magkakalat. Ang dami nilang bilin at halos hindi matapos-tapos yun hanggang sa sumabat yung lolo ni Janet na si Lolo Danding. Sabi niya, kung ano ang ayaw niyong gawin ng ibang tao sa bahay niyo ay huwag niyo ring gagawin sa ilog. Doon mas naging malinaw sa amin ang mga habilin. Oo nga naman, may point si Lolo Danding. Habang sakay kami ng arkiladong jeep papunta sa ilog ay nagkwento si Janet kung bakit habilin kung habilin ang pamilya niya tungkol sa ilog.
May ugkoy daw na nagbabantay sa ilog. Isang elemento raw ang ugkoy na maihahalin tulad sa syokoy. Nanghihila ito ng mga taong kinaiinisan nito na kadalasan ay yung maiingay, magagaslaw at makakalat. Kahit daw gaano kahusay lumangoy ang isang tao, basta kinainisan nito ay wala itong magagawa dahil nahihila sa kailaliman ng ilog. Inulit pa ni Janet ang sinabi ni Lolo Danding na huwag gagawin sa ilog ang anumang ayaw naming gawin ng ibang tao sa bahay namin. Akala nga namin ay hindi na kami mag-e-enjoy sa ilog dahil sa warning na yon. Pero pagdating namin ay nawala lahat ang alalahanin dahil sa sobrang ganda talaga roon. Malinaw yung tubig at yung mga nakasakay sa balsa parang nakalutang na lang sa hangin dahil sa sobrang linaw ng tubig. Kitang-kita yung mga bato at nalubog na kahoy sa ilalim. Kaya medyo nakakapagtaka yung sinasabi ni Janet na tungkol sa ugkoy. Kung manghihila man yun sa ilalim, edi kitang-kita ka agad. Nawala yung pag-aalala namin at nagsaya talaga kami. Pero maya't maya ay sinasaway kami ni Janet na pinakikinggan naman namin. Hindi lang kami yung naroon sa ilog nung araw na yon. Marami ring mga nagpipiknik at ang iba ay kakilala pa ni Janet. Pero mas marami ang turista. May isang grupo roon na hindi namin mapigilang hindi tignan. Kasi kahit hindi naman sila magagaslaw at nagkakalat, ay sobrang ingay naman. Mga Inglesero pa, pero ang maririnig mo ay puro mura. Sinasaway sila noong dalawang babae na kasama nila. Napalagay namin ay locals din. Pero parang walang naririnig yung mga kaibigan nila. Tapos bigla ay umulan ng malakas. May waterfalls na biglang nabuo mula sa may gilid ng bundok. Tuwang-tuwa na sana kami. Kaso biglang nagpanik si Janet at iba pang mga residente doon. Parating na raw ang ugkoy. Sir Neb, lumabo ang tubig sa ilog. At ilang sandali pa nga ay nagsisigawan na naman yung grupong maiingay. Pero yung ingay nila hindi dahil sa saya, kundi dahil yung isa nilang kasama ay nadulas sa batuhan at nahulog sa tubig. Halos wala pang kalahating minuto ay nawala na ito. Nagtalunan sa tubig yung mga kasama niya para hanapin siya, pero hindi na nga nakita. Niyaya na kami ni Janet na umuwi. Sigurado aniya napatay na yung taong nahulog dahil hinila na ito ng ugkoy. Lulutang na lang daw ang bangkay noon. Kinagabihan nga ay napabalita na natagpuan na yung katawan noong nalunod na tao. Patay na nga ito. Doon talaga kami naniwala na totoong may ugkoy. Hindi man namin yun nakita ay katibayan ng sapat yung pagkalunod noong isa sa grupo ng maiingay. Pinalabo ng ugkoy ang tubig sa napakalinaw na ilog para hindi nga namin makita ang gagawin niya. Sir Neb, nakakatakot ang mga nature guardian. Talagang wag mong kakantihin ang nasasakupan nila. Handa silang pumatay, mapanatili lang ang kaayusan ng teritoryo nila.